Alright, simulan na natin guys ang pagkakabit ng mga fittings dito sa mga service connection ng gripo at ng fittings ng bowl sa CR maging ng lavatory. So bali datingan na lahat yung ating mga in-order na gamit ng mga fittings. So bali in-order na lamang natin ito sa online at sobrang mahal din kasi sa hardware, halos ay doble ang presyo nila, kaya mas minarapat na lamang na mag-order na lamang sa online, hindi baling maghintay ng mga ilang panahon, hindi naman ganun katagalan, 2 to 3 days lang ay matatanggap na natin. At kailangan din kasing magtipid at napakamahal talaga ng mga bilihin. Kaya kinakailangan ay mag-arimuanan tayo sa ating ginagastos sa araw-araw. So bali ngayon guys, ito kung mapapansin niyo, nagtatabas tayo ng mga tubo na ating gagamitin. So bali itong ating ginagawa para ito sa abang ng gripo sa CR, maging sa water closet ng bowl at ng lavatory. So bali ang ating pamamaraan dyan. So ikakabit na muna natin lahat ng actual dito sa labas ng CR para hindi tayo mahirapan magkabit doon sa loob ng CR. So ating pagdudugtong-dugtungin na muna itong mga adapter nya. So bali itong aking pamamaraan guys, nilulubog ko na sa solvent itong tubo para siguradong mas maganda ang dikit ng solvent sa tubo, kasi guys kung pupunas-punasan lamang natin ito ay hindi itatagal ang dikit na yan sa mahabang panahon, at minsan may pagkakataon pa na naglilik ang ating mga fittings dahil gawa na rin sa kuminsan malakas ang pressure. Kaya kinakailangan sa pagkakabit natin ng mga fittings na ito ay kinakailangan na huwag natin tipirin sa solvent. At ito, itong ating kinakabit na ito yung abang doon sa gripo para sa CR. At itong ikinabit naman natin na T, yan naman yung abang na papunta roon sa water closet ng bowl at doon sa papunta sa abang ng ating lavatory. So dito na natin i-install, kasi kung doon natin i-actual na install ito sa CR ay sobrang init at masikip, hindi tayo makakapag gawa ng maayos, kaya dito na natin siya simbolin. So bali itong aking kinakabit na ito na T ay service connection naman ito para doon sa water closet ng bowl. So bali kasi wala tayong available na T with thread, kaya ang ginawa naman natin, meron naman tayo ditong female adapter. So yun na lamang guys ang ating ginawa. Ginawa na lang natin ito ng paraan para maging T with thread na siya. Yan. So bali ang mamahal na rin ng mga fittings na ito guys, itong mga T na plain. Doon sa aking pinamilan ay 15 pesos siya. Yung may mga thread naman ay lumalatak na kulang 20 pesos ang isa. So ang pagkakamali nga lang namin ay dapat sa online na lang din kami bumili, dahil sa online ay malaki ang kamurahan nito. Yung iba ay halos ay 4 pesos lang, 5 piso. So ang laki ng matitipid sana namin, ay subalit kasi biglaan ito. Gusto na rin kasi kaagad matapos ng mayari at kinakapos na rin kasi sa budget, kaya ito pinagtiyagaan na lang natin kahit na medyo may kamahalan. At gusto ko na rin kasi matapos guys itong trabaho dito
kasi ay may mga kasunod na tayong gagawin na bahay uli, kaya kinakailangan ay matapos na natin ito. So ayan guys, kung mapapansin nyo, ayan, pinagdugtong na lamang natin yung plain na T doon sa female adapter. Ayan, dinugtong natin siya. Ayan, para maging T with thread siya, kasi yan yung pagkakabitan natin ng double angle valve para doon sa ating water closet at doon sa ating bidet. Ayan. Kaya two-way angle valve ang ating ilalagay dyan. So bali yung ating ikakabit naman doon sa service connection ng lavatory, gagamit na lamang tayo doon ng elbow with thread. At wala naman na tayong ibang ikakabit. So bali kasi ngayon madali na ang mag-tap ng service connection ng sa mga gripo or sa mga lababo, sa mga bowl, kasi meron na tayong mga double purpose na mga fittings. Kaya hindi na natin kailangang magbutas ng ating mga wall para lang magkabit ng mga kailangan nating service connection. So ayan guys, at ating idudugtong naman itong isa, itong T with thread. Ayan. So ito na, at ating i-assemble na. So bali ganito lang ang aking pamamaraan. Napakasimple, napaka basic lang ito guys. Doon sa mga gustong matuto ng pagtutubero, napaka basic lang guys. Basta lagi lang natin isa sa isip yung ating mga ginagawa para matuto tayo. Makasampung beses nating isipin bago natin gawin para sigurado tayo sa ating mga hakbang, para tayo ay matuto. So ito guys, at ating in-install na rito sa CR itong fittings. So ayan, so bali ito yung abang natin ng gripo. Ayan. At yun naman yung abang natin para sa water closet nitong ating toilet bowl. At yun naman yung abang natin na para doon sa ating lavatory. So ganyan lang kasimple guys ang ating ginawa para hindi na masyadong maraming uukitin pa na pader. Ganyan na lamang ang ating ginawa. So bali may kanya-kanya naman na mga angle valve yan, kaya kung magkaroon ng aberya, doon lang natin sila isasara sa kanilang mga angle valve. Yan. So bali ito siguro lalagyan na lang din ito natin ng ball valve. Lalagyan natin siya ng main ball valve doon sa service connection na manggagaling sa nawasa. At siguro ang ilalagay na lang din natin dito na gripo, yung modernong gripo na, yung two-way. Meron siyang gripo labasan ng tubig dito, tapos meron sa ilalim na pwede natin lagyan ng hose na magsisilbi nating shower doon sa taas, para hindi na tayo masyadong maraming sisirain pa na pader. Mahirap din kasing magtik-tik, magsilsil ng pader. Kaya ganun na lamang kasimple ang ating gagawin. Gagamit na lamang tayo ng makabagong technique sa pag-instalasyon ng linya ng tubig. So bali ganyan lamang ang aking pamamaraan na ginawa.
So bali kung makikita nyo yung butas na yun, doon tayo dudugtong ng service connection sa labas. So tara, sulitin natin. So bali ito yun, yung ginawa natin kanina. Ito yung papunta sa ating lababo. Ito yung sa CR. So bali magdudugtong na lamang tayo rito ng maiksi para may dugtong natin. Yan, gumamit na lamang tayo dito ng angle, at dito naman gumamit tayo ng T, dito gumamit tayo ng elbow. Ganyan lamang ating ginawa. Dito na tayo magagawit ng ball valve. Tapos dito yung magsisilbing service connection naman gagaling sa Nawasa. Doon na tayo maglalagay ng ball valve sa pinaka main. So ganyan lamang guys, kasimple. At dito naman guys sa ating CR. So bali kung natandaan nyo, na-installan natin tong kitchen faucet. So bali ito, nagkabit na rin tayo rito. Ito, nilagyan na rin natin ng abang. So bali lalagyan na lamang natin ito ng angle bulb na 2-way kasi dalawa ito. Kasi itong isa kasi nito para sa hot, itong isa sa cold. So bali wala naman silang hot dito na heater. So bali pag-iisay na lang natin. So gagamit na lamang tayo ng angle bulb na 2-way, dalawa. Yan, pag-iisahin na lamang natin sila dito. Yan. So mamaya ating i-install yan. So bali papalitadahan na lang muna natin tong mga butas dito sa CR at saka dun sa labas para tumibay siya. At siguro baka bukas pa natin na maikabit itong mga fittings dito kasi kailangan muna natin itong palitadahan. Yan, kasi kung ito ay pagkapalitada ilalagay agad natin ay may posibilidad na mag-crack yung ating itatapal dyan na semento. Kaya hihintayin na muna natin ng kinabukasan bago natin i-install. Siguro yung laboratory muna ang ating i-install ngayon kung tayo may bakanting oras pa. So bali ang oras kasi natin ngayon ay alas 3 ng hapon. So bali kaunting oras na lang at magpe-prepare pa ako ng halo para dito at saka doon sa labas para matapalan natin ito. Ayan. So bali ito, ikakabit na rin natin yung pinaka drainage nya. Ayan. So ayan, ito nga pala yung gagamitin natin, ball valve, maliit na ball valve para doon sa main, sa service connection para magagalingan sa Nawasa. Yan, mahalaga kasi ito guys, importante ito para in case na magkaroon problema dito sa loob ng bahay, sa mga gripo, pwede natin siyang patayin doon sa main. Yan, and then ito namang ibang natira natin ng mga gamit. So yan ang napaka-importante guys na ating itabi kasi minsan kasi nagkaka-problema tayo na nagkakaroon ng mga leakage sa ating mga installation ng service connection ng ating water line. Dapat meron tayo lagi nito para makukumpuni kaagad natin yung mga gamit natin na nasisira. So yan lamang muna guys at i-update ko na lang kayo muli sa ating susunod na mga video. Alright.